Hello guys! So, eto po ako ay nagpe-prepare na ng aming hapunan. So, naisipan ko po magluto ng tuna nuggets. So, napanood ko to guys sa mga reels sa Facebook na masarap daw po yung ganitong luto. Pero ito po ay version ko and pwede po kayo maglagay or mag-add ng mga ibang ingredients na bet ninyo. So, pwede nyo siyang lagyan ng patatas and carrots. So, ako po, ayan, carrots lang po yung inilagay ko sa ating tuna nuggets. So, ayan, balatan lang po natin yung ating sibuyas and carrots. Tapos, ayan, hiwain na po natin ng maliliit para hindi mahirapan yung ating meat grinder. Tapos, yan, i-grind nyo na po yan, guys, ng kung ano po yung gaano po ka pino yung gusto ninyo sa inyong gagawin na nuggets. So, ayan guys. Ayan yung aking grinder po is bagong bago yan guys. So, ang ganda po niya. Ilang grind lang po. Okay na po agad yung ating mixture. So, ayan po. Gumamit po ako ng Century Tuna. Yung hindi po maanghang. Flakes and oil. Gusto sana ng anak ko yung maanghang. Kaso lang yung dalawa kong anak ayaw po ng maanghang. So, yan na lang po yung ginamit ko. So, ayan guys, i-drain nyo lang po yung ating tuna, i-set aside yung ating yung kanyang sabaw para pwede pa po yan magamit. Tapos yan, halu-haluin nyo lang po yung ating mixture. And, ayan, nilagyan ko po siya ng 2 tablespoon ng harina. Tapos yung ating cornstarch, mga 1 tablespoon lang po yung nailagay ko dyan. Yes. Tapos guys, halu-haluin nyo lang po yan. Ang ating tuna nuggets. Ayan. Tapos, mayroon akong natira na maliit na cheese sa ref. So, ginamit ko na rin siya guys para maging cheesy po yung ating nuggets. And, yung mga anak ko po is mahilig po talaga sa cheese. Ayan. So, after po natin ilagay yung ating cheese, halo-halo ulit guys para mag-combine po yung ating mixture. Tapos, ayan, nilagyan ko siya ng isang itlog guys. And, ayan, nakalimutan ko yan lagyan ng asin. So, kumuha ako ng asin and paminta. Konting asin lang po yung nilagay ko kasi maalat na po yung ating Century Tuna and ayoko po na masyadong maalat yung ating nuggets. So, ayan, konting salt lang and then paminta guys. So, okay na siya. And then, ay naalala ko, lagyan siya ng ating tira lang po yan guys. So, nilagyan ko siya para mas makuha ko yung gusto ko na lapot ng ating nuggets. So, ayan guys. Nagpainit na ako ng ating kawali and painitin nyo ng mabuti yung inyong mantika para hindi po dumikit yung ating lulutuin. So, ayan guys, nakalimutan ko yung nailagay ko kung ano yung tawag doon. So, eto, titingnan ko siya guys. Ayan, so yung nilagay ko po is, ayan, breadcrumbs. Alam mo guys, may mga time talaga na may mental block tayo. Hindi natin maalala kung ano yung pangalan or kung ano yung mga bagay-bagay. So, ayan guys, breadcrumbs po yung nilagay ko. Pwede may breadcrumbs, pwede rin namang wala. So, medyo kanina, hindi ako masyado nalaputan sa aking nagawa, kaya ko po siya nilagyan ng breadcrumbs. So, ayan guys, mainit na yung ating kawali. And, ang tagal ko pala siyang pinainit. Kaya, pagkalagay ko dyan ng nuggets natin is parang naluto agad siya. So, hinaan ko naman yung agad yung apoy dyan guys. So, marami din po ako nagawa sa isang lata ng ating Century Tuna. Ayan, so, meron pang tira na pambaon yung asawa ko sa work.
So, ulam namin, hapunan, and then may pangbaon pa po yung asawa ko. Marami na rin naman ako nagawa. So, super sulit na siya, guys. And, talagang masarap siya. Nagustuhan ng mga anak ko. Tapos, yan, guys. Binaliktad ko siya kaagad kasi nasunog agad siya dahil nga po, ang sobrang init na po ng mantika ko. Pero, ayan, okay pa naman. So, ayan na, guys, yung ating tuna nuggets.